Hi everyone! Sa tagal ko na nagmamassage o gumagawa ng massage tutorial videos, ngayon lang natin na topic ang paano i-massage yung mga matatanda. So sa experience ko ay nakadepende ito sa edad nila at saka kung kadalasan sa mga 60 to 70 years old na naging client ko, kaya pa nilang dumapa. Pero pag 70 to 80 pataas, mas nahihirapan na silang dumapa. So, ano nga ba ang option pag isang matanda ay nahihirapan ng dumapa? Ayun, o gusto nila magpamassage pero ayaw nilang dumapa. So, ang ating option number 1 ay ang pwede silang nakaupo. Mas okay kung meron kayong chair massage, pero kung wala naman, pwede silang umupo kahit sa upuan lang. Pwede silang upo, pero may disadvantage lang nito. Kasi kung pag sila ay nakatulog habang minamassage nyo, posible silang matumba or bumagsak doon sa kinaupuan nila. Kaya kailangan extra careful din ang magmamassage nito. Kailangan aware ka kung tulog na ba yung minamassage mo na matanda or gising pa rin siya. Kung patulog na siya, mas mabuting gawin nyo ang option number 2. Ito yung pinaka paborito ko sa lahat, yung option number 2. Ito ay ang side lying massage. Ito yung nakatagilid sila habang minamassage mo. Tapos unahin mo muna yung massage yung sa side ng back. Tapos after mo magawa yung side ng back, sa kabilang side naman. Sa akin naman, ang ginagawa ko dito is based naman sa experience ko, hindi ko na minamassage habang nasa side lying yung kamay at saka paa. Kasi pag tumagal sila doon sa isang position, naka-steady lang sa ganun, kadalasan nagka-cramps yung kamay nila. Gumaganon. Kaya, kailangan, pag minasage mo sila sa likod, limit lang din yung time mo para sa likod. Ang gagawin nyo na lang yung kamay at paa pag sila ay nakatihaya na o nakaharap na sa inyo. So, pag nakaharap na, saka ko ginagawa yung foot massage. Tapos, inaabot ko na lang pinakailalim hanggat kaya ko kasi ito pala is medyo challenging siya na massage kasi medyo mahirap din to sa mga therapist dahil aabotin mo itong pinakailalim niya, abot tapos baba. Ganun ang pagmassage sa mga matatanda. Tapos saka ko i-massage yung kamay nila, tapos pati yung ulo nila. So ito guys yung video na ginagawa ko kadalasan pag ang client ko ay matanda na, kagaya ng client ko na 87 years old, itong madalas kong ginagawa sa kanya na massage. So ito guys ang first option, yung pag-massage habang nakaupo para sa mga client to na matatanda na hindi kaya ng dumapa. Ang gawin nyo na lang ay i-massage nyo yung likod. Importante ang likod. Tapos, pag sa paa na, pwede nyo siyang paupuin na nakasandal para komportable na siya.
So ito guys naman ang option number 2, yung side lying massage. Ito yung nakatagilid lang siya, tapos lalagyan nyo ng unan yung sa bandang baba, sa may paanan niya. Yan, nakaganyan yung unan. Tapos saka mo imamassage yung likod. Importante dito ay ang likod. Saka na natin gagawin yung hand massage, tapos foot massage pag nakaharap na sila. Para kadalasan kasi pag minamassage ko yung matagal yung likod tapos kamay, nagka-cramps yung sa ibabang side ng kamay nila. Kaya yan, natutunan ko na mas okay kung tamang oras yung pagmassage ko sa likod at saka ko na imamassage yung kamay nila at saka paa pag nakaharap na. Pagkatapos yung mga massage yung unang side, kabilang side naman tayo. Kung anong ginawa nyo doon sa kabilang side, ganun din ang gagawin nyo dito sa isang side na to. After nyo mamassage yung kabilang side ng likod, punta naman tayo sa harap. Ito naman ay umpisa natin pag-massage sa paa, tapos paakyat tayo sa kamay hanggang ulo.
Pwede rin kayo maglagay ng isa pang unan dito sa may ilalim para mas madaling abutin yung sa ilalim ng paa or sa hita at saka sa binti. Kasi nga kanina hindi natin na-massage yung paa nila, hita at binti habang naka-sideline sila. Dahil limit nga lang yung kaya nila ng oras. So ngayon, ang gagawin natin pag nakatihaya na, saka natin gagawin yung foot massage. Tapos abutin na lang yung pinakailalim. Pag massage nyo pala sa paa, iwasan nyo na lagyan nyo ng oil, lalo na yung talampakan dahil madulas yung oil or baka mamaya madapa naman yung client natin na matanda. So, kung try nyo yung dry massage sa kanya, tapos kung hindi naman, pwede nyo lagyan nyo ng kunting lotion lang, tapos after na massage, lagyan nyo ng pulbo para kasi nakakatulong yung pulbo para mawala yung oil or yung lotion sa paa. After natin mamassage yung paa, dito naman tayo sa kamay, yung mga braso. Yung pang-massage ko dyan guys is, pag matanda, depende sa tolerance nila. Pag kaya nila yung medyo moderate to hard, gawin natin yun kasi ang mga muscle nila ay matitigas din. Kailangan natin palambutin. So, dito naman tayo sa kabilang kamay at saka yung braso.
Tapos massage naman natin yung dibdib nila. Kasi minsan nakakatulong din yan para guminawa yung mga nila, muscle dyan na ninikip. Tapos yung iba may mga ubo. Masarap din siya sa pakiramdam. Pag namassage yung sa dibdib at saka sa likod. So yan. Minasas ko na rin yung ulo niya. Relaxing lang sa ulo. Kadalasan pag nakatihaya na yung mga matatanda, natutulog na lang sila. Kaya yung massage natin dyan is relaxing lang. Tapos lalo na yung sa ulo, relax lang sila. Kaya sila nakakatulog. Tapos hayaan nyo muna siya. Sa mga client ko, hinayaan ko sila muna matulog kahit mga 15 minutes. Pero pag gusto na nila bumangon, mga 5 minutes pahinga tapos pababangunin ko na sila. Para iwas naman yun sa hilo kasi minsan pag nagugulat sila na biglang bangon, nahihilo yung mga client din natin na matatanda. Kahit hindi matanda, minsan may mga client talaga na mahiluin pag biglang bangon. So, ayan lang guys, ang ating massage tutorial para sa mga matatanda.